King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 277. Bagong True Lord Rank. Sa hangin, tumayo si Zhao Feng sa ibabaw ng Azure Sharp Swallow. Ang kulay Azure Abyss sa kanyang kaliwang mata ay lumabo. Ang paglikha ng mga kulungan ng ilusyon sa pag-iisip gamit ang kanyang God Spiritual Eye ay nagbuwis sa kanya ng malaki at ang mental energy na ginugol ay ilang beses kaysa noong ginamit niya ito laban sa mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Kahit na si Zhao Feng ay may malaking pinagmumulan ng mental energy, nakaramdam pa rin siya ng pagod. Ang pangunahing punto ay pinahirapan niya si Liu Yuan sa dimensyon ng mental energy sa loob ng isang buong 2 oras at hindi man lang nagpapahina sa kaaway sa kanilang limitasyon. Ang aura ng True Spirit Realm ay dumaloy sa hangin, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Ang chi ng True Spirit na nakapalibot kay Liu Yuan ay bumagsak. Sa paghinga noon, bumagsak ang kanyang katawan, na lumikha ng mas malaking agwat sa pagitan nila. Ang kamalayan ng enerhiya sa isip ni Liu Yuan ay hangina at siya ay napagod. Sa ngayon, 70% na lang ng buong lakas niya ang natitira. Dagdag pa sa distansya sa pagitan nila at halos masunog na niya ang kanyang True Spirit Chi, wala na siyang gaanong lakas. Nagkatinginan sina Liu Yuan at Zhao Feng habang lumalawak ang distansya sa pagitan nila. Sa isang mahabang labanan, ang pagkakaiba sa pagkakaroon ng kabayo ay lubos na kitang-kita. Tanging ang mga nasa True Lord rank lang ang makakalaban sa hangin ng mahabang panahon. Walang hiya na brat. Si Liu Yuan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at may nakakalason na tingin ngunit sa kanyang mga mata, may kawalan ng magawa. Mula pa noong araw sa City Lord Palace ay kinalkalo siya ni Zhao Feng para sa araw na ito. Sa sandaling ito, nakatitig lang siya kay Zhao Feng na kalaunan ay naging isang itim na tuldok na nawala. Si Liu Yuan ay mahina at walang magawa. Nag-aapoy ang dibdib niya sa galit. Hinabol ng isang cultivator sa True Spirit Realm ang isang junior sa 7th Sky at nabigo. Kung hindi naabutan ni Liu Yuan, hindi na ito mahalaga. Gayunpaman, naabutan niya si Zhao Feng at nakipagpalit ngunit ang taong dahado ay siya. Umupo si Zhao Feng sa Azure Sharp Swallow at pinalawak ang agwat sa 100 milya bago iniskan ang kanyang paligid gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Siguradong walang sumusunod sa kanya, inalis ni Zhao Feng ang Azure Sharp Swallow saka ginamit ang kanyang Yin Shadow Cloak para mawala sa kakahuyan. Hanggat hindi alam ng mga nasa True Spirit Realm ang kanyang eksaktong posisyon, mahirap siyang hanapin. Maaaring gamitin ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng Yin Shadow Cloak para talagang itago ang sarili. Dahil dito, pinili ni Zhao Feng na labanan si Liu Yuan at huwag munang gamitin ang Yin Shadow Cloak para magtago. Dahil wala siyang kabayo at malayong lumipad, si Liu Yuan ay gumugol ng maraming enerhiya at dahan-dahan siyang dumaong sa lupa. Sa kalahati ng oras na kinakailangan para sa tiyaan na gawin. So, isang aura ng True Spirit Realm ang lumitaw mula sa likuran. Ang bagong dating ay isang taong nakasuot ng itim na ang aura ay nasa True Human rank at mas malakas pa kaysa kay Liu Yuan. Kilala ng huli ang taong ito. Siya ang pinuno ng depensa ng lungsod ng Flooding Lake. Sa sandaling ito nang humarap si Liu Yuan sa isang taong kapareho ng henerasyon at paglilinang, may nakasulat na pagkakasala at pagkatalo sa kanyang mukha. Ni hindi niya alam kung paano magsisimula. Tiningnan ng itim na armored leader si Liu Yuan sa ibaba na may medyo nabigla na ekspresyon. Ang huli ay mukhang napakahina at may punit-punit na damit. May mga marka pa ng paso sa mukha niya. Brother Liu, saan tumakbo ang batang iyon? May nakilala ka bang ibang mga eksperto sa True Spirit Realm? Ang pinuno ng itim na nakabaluti ay may tame time na ekspresyon. Sa ilalim ng sitwasyong ito, isa pang cultivator sa True Spirit Realm ang maaaring magdulot nito. Naunawaan niya ang lakas ni Liu Yuan. Siya ay nilinang sa Qin Sword Palace at dalubhasa sa paggalaw. Kaya niyang harapin ang dalawang normal na True Human rank sa maikling panahon. Ang tanong na ito ay naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Liu Yuan at nagsalita siya ng may pait at pagkakasala. Wala nang ibang True Spirit Realm cultivator dito. Tumakas yung brat na yon. Paano ito naging posible? Nakadilat ang mga mata ng Black Armored Leaders, na para bang hindi siya naniniwala sa resultang ito. Sa sandaling ito, ilang tunog ng paglipad ang lumitaw.
Dumating na ang ilan sa mga mas mabilis na lumilipad na kabayo. Ang unang pangkat na dumating ay halos lahat ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ang Seventh Sky. Mayroon ding isa pang tao sa True Spirit Realm. Labis silang nagulat nang makita nila ang walang kaluluwa at gulong-gulong anyo ni Liu Yuan. Pumunta si Zhao Feng sa direksyon na iyon, ngunit mahirap sabihin kung saang direksyon siya pupunta. Tila ayaw pag-usapan ni Liu Yuan ang mga detalye at itinuro lamang kung saang direksyon tumakbo si Zhao Feng. Sa totoo lang, wala nang pag-asa si Liu Yuan na mahuli si Zhao Feng. Napakalaki ng Canopy Great Country. Ang lugar lang ng Flooding Lake ay kasing laki ng Cloud Country. Gaano man kagagaw si Zhao Feng, hindi siya tatakbo sa tuwid na daan at hindi kailanman lilipat ng direksyon. Flooding Lake City, sa palasyo ng City Lord. Ang balita tungkol kay Zhao Feng ay naglakbay patungo sa City Lord. Yung nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at Seventh Sky na tumutudyas kay Zhao Feng ay mahigit 100, at ang iba sa iba't ibang antas ng cultivation ay mahigit 1,000. 5 sa True Spirit Realm ay humahabol din sa kanya. Isang city guard sabi ng pinuno. Wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan ang ginagamit mo, gusto ko lang ang mga resulta. Malamig at mapang-utos ang boses ng City Lord. Ang galit na itinago niya ngayon ay nalampasan ang nakalipas na dekada at sinira ang kanyang iskolar na imahe. Ang halos garantisadong manugang ay nagdulot ng kaguluhan sa Flooding Lake City at hindi mabilang na mga eksperto ang ipinadala, ngunit hindi pa rin nila mahuli ang target. Hindi lang iyon, lahat ng humuhabol kay Zhao Feng ay natalo. Si Liu Yuan ang unang True Spirit Realm na tao na nakahabol kay Zhao Feng. Ang tagumpay ay nakasalalay sa kanya. Sabi ng isang elder ng True Mystic rank sa tabi ng City Lord. Napakataas ng kanyang edad at posisyon. Tumango rin ang mga kalapit na tao. Kung si Liu Yuan ang pinakamabilis na True Human rank cultivator ay nabigong makahabol kay Zhao Feng, kung gayon anuman ang iba pang paraan na mayroon sila, mahirap mahuli si Zhao Feng. Bagaman ang pagganap ni Liu Yuan pagkatapos bumalik mula sa Qin Sword Palace ay hindi pambihira, hindi niya ako binaygo. Bahagyang tumango ang City Lord. Ang taong may pinakamalaking pag-asa ngayon ay ang Tito Leon na iyon. Shua. Isang multo ang kumislap sa harap ng Flooding Lake City Lord. Sa pag-uulat sa City Lord, nabigo ang Tito Leon na iyon na mahuli si Zhao Feng. Sabi ng figure. Nabigo. Nanginginig ang puso ng City Lord at ng mga kasama at tumaas ang aura ng True Spirit Realm. Paano hindi maaabutan ni Liu Yuan si Zhao Feng sa kanyang bilis? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda sa True Mystic rank. Ayon sa balita, naabutan ni Liu Yuan si Zhao Feng, ngunit sinabi ng figure. Nang malaman kung ano ang nangyari, ang mga taong naroroon ay natigilan. Paano ito posible? Maliban kung may panghihimasok ng ibang True Spirit Realm cultivator. Lahat ay umiling sa hindi makapaniwala. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Narito si Liu Yuan upang humingi ng tawad sa kanyang maling gawain. Isang gusot na figure ang lumipad. Liu Yuan. Nagsimulang magtanong ang lahat nang makita siya. Ang mukha ni Liu Yuan ay puno ng guilt at pait habang sinasabi niya ang nangyari. Alam na sinimulan na ni Zhao Feng ang kanyang mga plano mula noong ilang araw na nakalipas upang kalkulahin ang paglipad na kabayo ni Liu Yuan. Lahat ay nakaramdam ng malamig na lamig. Nakakatakot ang pagpaplano at kalkulasyon ng kabataan. Lahat sila ay hindi maiwasang mapabuntong hininga nang marinig ang labanan. Mukhang minamaliit pa natin ang bloodline power ng bata. Kahit na ang mga normal na true human rank ay hindi kayang ganap na labanan ang kanyang mental energy skills. Ang True Mystic Realm Elder ay may tame time na ekspresyon. Zhao Feng. Ang Zhao Feng na iyon ay tumakas mula sa mga talukap ng mata ng hindi mabilang na mga eksperto ng aking Flooding Lake City. Ang galit ng Flooding Lake City Lord ay umabot na sa limitasyon. Napuno ng hangin ang tuktok ng True Mystic rank at naging sanhi ng pagkulo ng Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Ang buong Flooding Lake City ay tila nababalot ng madilim na ulap. Pakiramdam ng lahat ay hindi sila makahinga. Kahit na ang mga nabubuhay sa True Spirit Realm ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso. Tanging ang elder sa True Mystic Realm lang ang nang-ahas na magsalita.
Jiushan, huwag kang masyadong magalit. Ikaw ang taong may pinakamaraming potensyal sa Flooding Lake Liu family at naabot mo na ang limitasyon ng True Mystic rank sa loob ng 100 taon. Nalinang mo rin ang Mystic Flame ang Heavenly Burning Manual hanggang sa pinakamataas na 8 antas. Hanggat lumakad ka pa ng kalahating hakbang, maaari mong itulak ang Flooding Lake Liu family sa isang bagong panahon. Oo, Sixth Uncle. Medyo kumalma ang Flooding Lake City Lord. Gayunpaman, sa oras na ito lamang. Pag-uulat sa City Lord, nawala ang batang may bahay. Hindi na siya matatagpuan sa City Lord Palace. Ang balitang ito ay nagpang-inig at nagsumpa muli sa puso ng lahat. Ang atensyon ng Flooding Lake City ay nakatuon lamang kay Zhao Feng ngayon. Walang inaasahan na mawawala si Liu Chengxen ngayon. Malamang, ang direksyon kung saan patungo ang batang may bahay ay katulad ng kay Zhao Feng. Hindi na kailangang itanong. Hinahabol ni Liu Chengxen ang kanyang magiging asawa. Zhao Feng. Zhao Feng. Sinisira mo ang pangalan ng Flooding Lake Liu family. Muling sumabog ang bahagyang huminahon na galit ng Flooding Lake City Lord. Agad na nagsimulang tumalon ang Heaven Earth Yuan Chi. Ang mga ulap ay naging medyo pulang kulay at ang buong City Lord Palace ay tila nababalot ng lava. Ang mga malapit na True Human Rank Cultivator pati na rin si Liu Yuan at ang kumpanya ay hindi man lang makatayo ng tuluyan. Boom! Ang hangin ay tila naging pula na pula. Ang nagngangalit na Flooding Lake City Lord's bloodline at True Spirit Realm power ay umabot sa sandaling nag-aapoy habang ang kanyang mga mata ay naging kulay pilak na pula. Ang pilak na pulang mga mata ay tila naglalaman ng pulang apoy na itataboy sa langit. Ang True Spirit Chi ng City Lord ay umabot sa isa pang antas at ang iba pang True Spirit Realm Cultivator na naruroon ay nagkaroon ng urge na yumuko. Sa sandaling ito, ang Flooding Lake City Lord ay tila nakatayo sa tuktok ng mga ulap, pinagmamasdan ang lupa sa ibaba. Mahusay. True Lord Rank. Ang aming Flooding Lake Liu family ay nakagawa na ng True Lord Rank Cultivator. Ang elder ng True Mystic rank ay hindi napigil ang umiyak nang maramdaman niya ang aura ng City Lord. Binabati kita sa City Lord sa pagpasok sa True Lord rank. Ang True Lord ranks ay namumuno sa isang panig at ngayon ang Flooding Lake Liu family ay magiging isang makapangyarihang pamilya na kahit ang Imperial family, 3 sects at 4 family ay kailangang mag-ingat sa. Ang mga eksperto sa loob ng City Lord Palace ay labis na nasa sabik. Sa sandaling umakyat ang isa sa True Lord rank, ang mga True Spirit Realm Cultivator sa ilang libong milyang radius ay may naramdaman. Isa pang tao ang nakapasok sa True Lord rank sa Canopy Great Country. Maaaring baguhin ng bawat True Lord rank ang sitwasyon ng bansa. 3,000 milya ang layo. Isang dagwang dragon, espada at talam na sinasagisag ng sedan ang lumulutang sa himpapawid, dala ng 4 na True Human rank. Isa pang True Lord rank. Ang swerte ng pamilya Liu ay napakabuti. Bahagyang napabuntong hininga ang kulay dugong buhok na si Timo at pumikit. King of Gods, Kabanata 278. Taya. Sa isang ligaw na kagubatan. Shua. Lumitaw ang mahinang figure ni Zhao Feng. Itong aura. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng nang makadama ng aura ang kanyang God Spiritual Eye. Ang Flooding Lake City Lord. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Sa ngayon, hindi bababa sa 1,000 milya ang layo niya mula sa Flooding Lake City, ngunit nakuha pa rin niya ang isang maliit na tipak ng aura ng City Lord. Ang aura na ito ay pinagsama sa Heaven Earth Fire Yuan Chi. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang iniisip niya ang isang nakakatakot na posibilidad. Malinaw, ang City Lord ay maaaring nakalusot sa True Lord rank o siya ay nasa True Lord rank at naitago na ang kanyang cultivation level noon. Ang resultang ito ay halatang kakilakilabot para kay Zhao Feng. Alam niyang malinaw kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang True Lord. Sa 8 pinakamalakas na puwersa sa Great Country, lahat sa kanila ay may kahit isang True Lord Cultivator dahil gaano man karami ang Cultivator sa Ascended Realm at normal na True Spirit Realm, hindi ito sapat para mangibabaw. Ayon sa mga sinaunang tala, ang isang paksayon ay dapat magkaroon ng True Lord Rank Cultivator upang maabot ang markang kalahating bituin. Bagamat hindi alam ni Zhao Feng kung ang Flooding Lake Liu na pamilya ay maihahambing o hindi sa kalahati Star Faction,
sigurado siya na ang 13 clans ay talagang hindi. Sa kabuuan, ang kapangyarihan at katanyagan ng Flooding Lake City Lord ay tumaas at lumikha ito ng malaking pagtutol sa pagtakas ni Zhao Fang. Ang Flooding Lake City Lord na iyon ay sobrang kalkulado at maaaring gamitin ang kanyang True Lord cultivation level para subukan at hanapin ako. Bagamat napakalaki ng Canopy Great Country at masalimuot ang puwersa, ang kanyang kapangyarihan ay maaari pa ring makaapekto sa anumang malapit sa Flooding Lake area. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niyang umalis sa Flooding Lake area. Shua. Nagpatuloy si Zhao Fang sa pagbaba ng mga puno at ginamit ang Yin Shadow Cloak para itago ang sarili habang naglalakbay siya patungo sa kapital ng Canopy Great Country. Ang kabisera ay isa sa mga pinakamataong lungsod ng bansa at sa nanatili sa Flooding Lake City sa loob ng kalahating taon, halatang may isang mapa ng Canopy Great Country na kinopya sa kanyang isip. Paminsan-minsan ay binubuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at sinusuri ang tanawin at ihahambing ito sa mapa sa kanyang isipan. Sa isang kisap mata, ilang araw na ang lumipas. Sinubukan ni Zhao Fang na gamitin ang Azure Sharp Swallow nang hindi gaanong posible, dahil ito ay magiging masyadong kapansin-pansin sa kalangitan. Ang Canopy Great Country ay hindi maihahambing sa 13 bansa. Dito, isinasabuhay ang martial arts sa lahat ng dako at lumilipad ang mga kabayong lumilipad paminsan-minsan. Sa araw na ito, lumapag si Zhao Fang sa harap ng isang maliit na lawa. Ano ang nangyayari? Ang mata ko. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nakaramdam ng pagod at mas mararamdaman kapag ginamit niya ito. Ang kakaiba ay nalaman ni Zhao Fang na puno ang pinagmumulan ng kanyang mental energy. Kahit na noong nakalaban ni Zhao Fang si Liu Yuan ilang araw na ang nakakaraan, hindi ito halata. Ang pond ay sobrang kalmado at ito ay parang salamin. Tumayo si Zhao Fang sa harap ng lawa at tiningnan ang kanyang buhok. Hindi nagtagal, nalaman ni Zhao Fang na halos 1/10 ng kanyang azure na buhok ay naging malabong ice blue. Nagbabago ang kulay ng kanyang buhok nitong mga nakaraang araw. Higit pa rito, ang Azure Eye ay paminsan-minsan ay kumikislap na may malamig at nagyayelong aura. Sa tuwing lumalabas ang aura na iyon, ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay tataas sa maikling panahon. Dahil dito kaya nagawang ilusyon ni Zhao Fang ang mental energy consciousness ni Liu Yuan o kaya naman ang tanging magagawa niya ay tumakbo. Gayunpaman, sa ngayon, kahit na ginamit ni Zhao Fang ng normal ang kanyang God Spiritual Eye, nakakaramdam siya ng pagod. Meow-meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay biglang lumitaw sa kanyang balikat at naglabas ng 2 barya na ikan-away niya kay Zhao Fang. Ang isa sa mga baryang ito ay nagmula sa Floating Crest na palasyo, samantalang ang isa naman ay mula kay Liu Qingxen. Ang Floating Crest Palace coin ay mas bago, samantalang ang coin ni Liu Qingxen ay bahagyang kalawangin. Sinasabi mo bang may nahuli? Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang munting paws ang magnanakaw ay tumanggo at inihagis sa hangin ang 2 barya. Ito ba ay isang pagpapala o panganib? Nagmura si Zhao Fang sa kanyang puso. Ang rutang tinahak niya ay sobrang tago. Paano kaya nahuli ng isang tao? Ang munting paws ang magnanakaw ay tila may naramdaman ng ang isa sa mga barya ay tumunog at sa sumunod na sandali, nagtago ito sa loob ng spiritual pet bag. So, lumitaw ang tunog ng paglipad at kasama nito ang isang malakas na aura ng kalahating hakbang na True Spirit Realm. Napakapamilyar ng aura na ito. Hindi maganda. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Yin Shadow Cloak at nagtago sa gilid ng pond. Ilang hininga ang lumipas, isang figurang nakaputi na parang anghel mula sa isang painting ang dumaong. Ang tao ay si Liu Qingxen. Hindi alam ni Zhao Fang kung nagkataon lang ito o hindi. Ngunit si Liu Qingxen ay lumapag sa tabi niya at bumantong hininga habang nakatingin sa lawa. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw pa kaysa sa lawa at kalmado. Paano ka nakahabol? Inihayag ni Zhao Fang ang kanyang sarili. Halatang hindi niya akalain na si Liu Qingxen ay mapupunta sa tabi niya nang nagkataon. Bagamat mababa ang emotional intelligence ni Zhao Fang, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang pakiramdam. Tila may hinanakit si Liu Qingxen, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang galit o galit.
Ang aking master ay nag-iwan sa akin ng 2 bagay bago siya namatay at sinabi sa akin na ito ang makapagpapasya sa aking kinabukasan at kasal. Ngumiti siya ng mapanokso at nagsiwalat ng isa pang sira-sirang lumang barya. Ang lumang baryang ito ay lubos na katulad ng isa sa maliit na pasang magnanakaw. Hindi nakakagulat, ang tanging problema na naiisip ni Zhao Feng ay ang barya na kinuha ng maliit na pasang magnanakaw. Sa ugali ng maliit na pasang magnanakaw, ang mga bagay na kinuha nito ay hindi na maibabalik. Nagresulta ito sa halos nasa panganib si Zhao Feng. Kung si Liu Chengxen ay hindi dumating mag-isa at nagdala ng ilang eksperto ng True Spirit Realm. Nang mag-isip si Zhao Feng dito, pinagpawisan siya ng malamig at tumingin sa likod gamit ang kanyang God Spiritual ay ngunit wala siyang nakitang anumang palatandaan ng iba. Huwag kang mag-alala, lulutasin natin ang mga bagay sa pagitan natin. Pinagmasdan ng malinaw na mga mata ni Liu Chengxen ang kabataang nasa harapan niya. Muntik na silang maging mag-asawa noon. Lutasin. Paano? Bahagyang nabahala at nakonsensya si Zhao Feng mula sa pagtingin. Magkukwento ako sa iyo bago natin lutasin ang ating problema. Ngumiti si Liu Chengxen. Sa sandaling ito, ang kanyang kagandahan ay bahagyang natulala kay Zhao Feng. Maghuhugas ako ng mukha at makikinig. Hanggang ngayon lang nalaman ni Zhao Feng na wala siyang gaanong alam tungkol sa kanyang fiancé. Matagal ng panahon na ang nakalipas, isang dalubhasa ang kumuha ng 3 babaeng disipulo at hinayaan silang 3 na pumili ng mana. Bagamat ang 3 ay lahat ay may talento, isa lamang sa mga mana ang kanilang naiintindihan. Wika ni Liu Chengxen. Tahimik na nakinig si Zhao Feng at nakaramdam ng sobrang kalmado. Ang unang disipulo ay sobrang matalino at pinili ang Dao ng buhay, ang pangalawang disipulo ay isang dilag na pinili ang Dao of Charm at ang pangatlong disipulo ay hindi mahilig makipag-away kaya pinili niya ang Dao of Entertainment. Bahagyang ngumiti si Liu Chengxen nang magsalita siya rito. Mukhang natanggap mo ang mana ng unang disipulo. Masyadong interesado si Zhao Feng sa kwento. Talagang hindi simple ang master ni Liu Chengxen, ginawa niyang baguhin ni Liu Chengxen ang kanyang kapalaran at mula sa pananaw ng maliit na pasang magnanakaw, halos nagplano laban sa kanya. Ang unang alagad ay ang aking master na pumanaw na. Ang pangatlong disipulo ay ang aking ina na pinagkunan at pinatay ng pangalawang disipulo. Sabi ni Liu Chengxen. Tumigil si Zhao Feng. Namatay ang una at pangatlong disipulo, naiwan lamang ang pangalawang disipulo na dalubhasa sa Dao of Charm. Nangangahulugan ba ito na ang disipulo na pumili ng Dao of Charm ay mas angkop para mabuhay? Tapos na ang kwento. Solusyonan na natin ang problema natin ngayon. Nakatuon ang mga mata ni Liu Chengxen kay Zhao Feng at nagsimula siyang ngumiti. Gumapang ang mga buhok ni Zhao Feng. Nangangahulugan ba ito na gusto pa rin ni Liu Chengxen na pilitin ang kasal? Huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para pilitin ang kasal. Napabuntong hininga si Liu Chengxen. Ang bagay ay, ang iyong pagtakas ay nag-iiwan ng malaking kahihiyan para sa Flooding Lake na pamilyang Liu. Si Zhao Feng ay nanatiling tahimik at nag-isip. Kung hindi dahil sa tatay mo, magiging ganito ba ang resulta? Gayun din, ang aking pangalan at reputasyon ay nadungisan ngayon dahil sa iyong pagtakas. Pagkarinig hanggang dito, bahagyang nanginig ang puso ni Zhao Feng. Ang kanyang plano ay lahat mula sa kanyang pananaw. Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay kapareho ng pagsasabi na hindi niya gusto ang babaeng ito. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, puno siya ng pagkakasala at gusto niyang gantihan siya kahit papaano. Una, bumalik sa lungsod ng Flooding Lake at humingi ng parusa sa aking ama at sa pamilyang Liu. Simula sa oras na iyon, wala na tayong relasyong dalawa. Mahinahong sabi ni Liu Chengxen. At ang pangalawang pagpipilian. Naisip ni Zhao Feng na kung siya ay babalik, siya ay mabubugbog sa isang pulpol. Sino ang makakalaban sa galit ng City Lord, na ngayon ay nasa True Lord rank? 2. Bumalik ka at ituloy ang kasal natin. Bahagyang namula ang mukha ni Liu Chengxen. Halos himatayan si Zhao Feng. Sinabi niya na hindi niya pipilitin ang kasal ngunit ito nga, hindi ba? Ano ang desisyon mo? Tanong ni Liu Chengxen. Ako. Pinipili kong. Patuloy na tumakbo. Bumalik ang mga salita ni Zhao Feng.
Kung siya ay babalik, siya ay maaaring mabugbog sa isang pool o sapilitang sa kasal. Ang unang desisyon ay posible, ngunit kapag siya ay sapat na malakas upang hindi matakot sa kanila. Ikaw, bilang isang may sapat na gulang, paano mo? Ako ano? Masyadong mababa ang emotional intelligence ni Zhao Fang. Napaka-irresponsible. Kinagat ni Liu Chengxen ang kanyang mga labi. Matanda. Menor de edad pa ako. Ang mataas na emotional intelligence ni Zhao Fang ay ipinakita. Ikaw. Tumigil sa pagsasalita si Liu Chengxen. Paano kung tumaya tayo? Lumingon ang mga mata ni Liu Chengxen. Magpatuloy. Si Zhao Fang ay hindi natakot. Mag-sparring tayo ngayon. Kung manalo ka, maaari mong itapon ang lahat ng mga responsibilidad. Pero kapag natalo ka, dapat isa sa dalawa ang piliin mo. Medyo may hinanakit na sabi ni Liu Chengxen. Hahaha. Kapag natalo ako, babalik ako at pakakasalan ka kaagad. Nagsimulang tumawa si Zhao Fang nang may kumpiyansa. Bagamat ang lakas ni Liu Chengxen ay nalampasan ang normal na kalahating hakbang na True Spirit Realm at nagkaroon ng Bloodline Power, si Zhao Fang ay nagtagumpay na makatakas mula sa isang True Spirit Realm expert. Talaga. Ngumiti si Liu Chengxen at idiniin ang kanyang mga kamay sa kanyang dantian nang masira ang isang selyo. Kaagad, ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ay naging tunay na True Spirit Chi. True Spirit Chi. Ikaw. Tinatakan mo ang iyong cultivation. Natigilan si Zhao Fang. Halos hindi siya makahinga dahil sa aura mula sa True Spirit Realm. King of Gods, Kabanata 279. Tulog. Una, nang ibunyag ni Liu Chengxen ang kanyang nakatagong card, agad na nawala ang kumpiyansa ni Zhao Fang. Para siyang nahulog mula sa ulap patungo sa impyerno. True Spirit Realm. Ang kanyang tunay na cultivation ay nasa True Spirit Realm at ang kanyang lakas ay malamang na mas malakas pa kaysa kay Liu Yuan sa kanyang bloodline power. Umikot ang isip ni Zhao Fang. Nang makilala niya si Liu Chengxen sa unang pagkakataon at tingnan siya gamit ang kanyang God Spiritual Eye, napigilan ito ng isang misteryosong kapangyarihan na nagpahinto sa kanya na makakita sa pamamagitan ng God Spiritual Eye at naramdaman ito ni Liu Chengxen. Sa oras na iyon, ang spiritual sense ni Liu Chengxen ay hindi na mas mahina kaysa sa normal na True Spirit Realm. Noong una ay inakala ni Zhao Fang na ang bloodline ni Liu Chengxen ay sobrang espesyal at ang kanyang cultivation ay malapit sa True Spirit Realm. Ang pagsilip ng mas malalim gamit ang kanyang God Spiritual Eye ay tiyak na madarama ni Liu Chengxen. Habang nahayag ang kanyang tunay na paglilinang, ang lahat ay mauunawaan. Fang, ayon sa taya, wala kang pagkakataong manalo. Ginamit ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang magagamit upang makatakas mula sa pagtugis ni Liu Yuan. Hindi ka panipaniwala para sa isang cultivator sa 7th Sky na gawin ito, ngunit kung lalabanan ni Zhao Fang si Liu Yuan, mababa ang tsansa na manalo. Sa sandaling ito, kailangan ni Zhao Fang na labanan si Liu Chengxen at hindi tumakas. Si Liu Chengxen ay disipulo ng mga babaeng nag-specialize sa Tao of Life at mayroon siyang bloodline power, kaya mas mahirap siyang pakitunguhan kaysa kay Liu Yuan. Sinuri ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang mga pagkakataong manalo at lumabas ito na wala pang 30%. Siyempre, pwede kang bumalik sa taya, hindi kita pipilitin. Kalmadong hinarap ni Liu Chengxen si Zhao Fang. Kung babalikan ng huli ang kanyang salita at tumakas, mabibigo siya nito. Gaano man kahusay ang mga taong tulad nito, wala silang karapatang maging asawa niya. Tumigil si Zhao Fang at muling naging maayos ang kanyang ekspresyon. Hindi ako umamin ng pagkatalo. Lumingon si Zhao Fang at tumingin ng diretso kay Liu Chengxen. Sa puntong ito, naaamoy pa ni Zhao Fang ang pabango ni Liu Chengxen. Nagtama ang apat na mata. Nabuksan ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng malapit sa 30% na pagkakataong manalo ay dahil sa God's Spiritual Eye. Sa kailaliman ng kailaliman sa loob ng kanyang asher na kaliwa, isang paminsan-minsang pagkislap ng asol na yelo ay lilito. Ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Fang ay medyo mas mababa kaysa sa normal na True Spirit Realm Cultivator, ngunit kapag lumitaw ang asol na aura na iyon, ito ay maihahambing sa normal na True Human Rank Cultivator.
Hindi kumibo si Liu Qingxen at tinitigan niya ang spiritual eye ni Zhao Fang. Bagamat napakalapit nila sa isa't isa, ang bilis ng pag-atake ng mental energy ay mas mabilis pa rin kaysa sa pisikal na pag-atake. Shua! Isang nagyayelong asol na aura ang lumitaw sa God's spiritual eye ni Zhao Fang at kaagad, tumaas ang kapangyarihan ng kanyang mata. Ang isang tipak ng kapangyarihan ng mental na enerhiya ay lumawak habang ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay naging mapang-akit. Nanginig ang puso ni Liu Qingxen habang sinusubukan itong harangan ng kanyang kamalayan. Sa kritikal na punto, pinatibay niya ang kanyang kalooban at binuksan ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Isang silver glow ang lumitaw sa kanyang kaakit-akit na figure. Para siyang diyosa sa ilalim ng buwan. Ang paglilinang ng True Spirit Realm at ang kapangyarihan ng isang misteryosong bloodline ay nagpatindi ng pressure kay Zhao Fang. Nang lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo ay sumuko si Zhao Fang. Ito ay walang kabuluhan, ang puwang sa paglilinang ay hindi malalampasan. Napabuntong hininga si Liu Qingxen. Mapait na umiling si Zhao Fang nang biglang naging mainit ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Qingxen, alam mo ba na sa unang pagkakataon na nakita kita, naantig ang puso ko. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay naging puno ng lalim at hindi pangkaraniwang init. Puno siya ng emosyon habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Kung gayon bakit mo? Tumigil si Liu Qingxen, hindi niya akalain na bigla na lang umamin sa kanya si Zhao Fang. Gumamit ng kakaibang paraan ang God's spiritual eye ni Zhao Fang para dumaan sa gaps ng mga galaw. Hindi na malaya ni Liu Qingxen na ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula at matubig. Qingxen, alam kong mali ako, nagpasya akong pakasalan ka. Ang emosyonal na mga mata ni Zhao Fang na tila kayang tunawin ng yelo ay dahan-daang nagpapahina sa kanyang sentido. Unti-unti, dahan-dahang nilapitan ni Zhao Fang si Liu Qingxen at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Fang, alam mo ba? Noong nalaman kong tumakas ka, sobrang lamig ang pakiramdam ko. Sa oras na iyon gusto lang kitang hanapin at tanungin kung bakit. Ang matubig na mga mata ni Liu Qingxen ay napuno ng kagalakan. Siya ay nahulog sa mental energy skill ni Zhao Fang at nahulog sa dibdib ni Zhao Fang. Madali lang, bahagyang natarante si Zhao Fang. Ang sitwasyon ay mas maayos kaysa sa naisip niya. Noon, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at hindi niya maalis ang kanyang kamalayan. Ngunit sa ngayon, ginamit niya ang isang simpleng ilusyon ng enerhiya ng isip para magtagumpay. Sa sandaling ito, si Liu Qingxen ay nahulog kay Zhao Fang at ang kanyang emosyon ay maaaring kontrolin ng huli. Kaya ang buhol sa puso niya ay ako. Iyon ang dahilan kung bakit maaari akong magkaroon ng hindi maisip na tagumpay. Masalimuot ang emosyon ni Zhao Fang at hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Muli niyang niyakap ang dilag na ang amoy at malambot na katawan ay halos magpalipad sa kanya. Natalo ka. Biglang tumigil ang mental energy technique ni Zhao Fang at ang isang kamay niya ay inilagay sa leeg ni Liu Qingxen. Nagising si Liu Qingxen mula sa panaginip at nalaman na niyakap niya ng mahigpit ang kalabang partido at namula ang kanyang mukha. Bagamat ang kamay ni Zhao Fang ay inilagay sa kanyang leeg, walang pressure, na parang alam niya kung paano siya tretuhin. Ikaw. Napahiya si Liu Qingxen. Bagamat siya ay may nakatagong card, ang kabataang ito ay pumasok sa kanyang puso ng hakbang-hakbang at pagkatapos ay tumakas mula sa kasal, na nag-iwan ng kapintasan sa kanyang puso. Dahan-daang ibinaba ni Zhao Fang ang kanyang kamay habang ang balat ni Liu Qingxen ay naging maliwanag na pula. Natalo ako. Kinalma ni Liu Qingxen ang kanyang sarili nang lumitaw ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Muli siyang tumingin ng malalim kay Zhao Fang bago tumalikod at umalis. Kahit na ano ang ginamit ng kalaban, natalo siya at wala siyang mahanap na dahilan. Sa pagtingin sa kanya na lumilipad, naramdaman ni Zhao Fang na parang may nawala sa kanya. Bagamat hindi ito ang paraan na gusto niyang manalo, ito ang tanging posibleng paraan. Huminga ng malalim si Zhao Fang at sinabi sa isang tame-time na tono. Kapag wala na akong dapat ipag-alala balang araw, babalik ako at pakasalan ka. Natigilan si Liu Qingxen, na nasa himpapawid. Ngunit hindi siya lumingon. Ayoko ng awa mo. Iyon ay sa batayan na hindi ka pakasal. Sabi ni Zhao Fang bago umalis sa kanyang Asher Sharp Swallow.
Nawalan ng kahulugan ang taya na ito. Bagamat nakatakas si Zhao Fang, iniwan niya ang pangakong ito. Para sa isang taong may kapansanan tulad niya sa mga tuntunin ng emosyonal na katalinuhan, ito ay isang himala. Master, siya ba talaga ang bituin sa buhay ko o siya ba ang aking kaaway? Medyo may hinanakit ang mga mata ni Liu Qingchen. Matapos makipag-ugnayan kay Zhao Fang ng mahabang panahon, alam din niya na si Zhao Fang ay kakilakilabot sa mga tuntunin ng emosyonal na katalinuhan. Sa makatuwid, ang pangakong ito ay nagpakilos kay Liu Qingchen. Ibinigay pa niya ang pangakong ito sa ilalim ng katotohanang siya ang nanalo. Kung si Zhao Fang ay walang emosyon o mas walang hiya, makakaalis lang si Liu Qingchen, ngunit muling nagbago ang tadhana. Ang taong hinahanap niya ay si Empress Qin. Sana, hindi na tayo magkaaway sa susunod na magkita tayo. Muling naging kalmado ang mga mata ni Liu Qingchen. Nang ilabas ni Zhao Fang ang kalahati ng jade hairbrush, ang unang itali na si Liu Qingchen na sigurado kung saang sangay ng pamilya Liu ito galing. Nakaupo sa Azure Sharp Swallow, ang bilis ni Zhao Fang ay naging mas mabilis at mas mabilis habang siya ay bumibilis sa kalangitan. Kailangan kong umalis sa flooding lake area sa lalong madaling panahon. Nakaramdam ng pressure si Zhao Fang. Bagamat hindi siya hahabulin ni Liu Qingchen, hindi ito nangangahulugan na hindi gagawin ng City Lord. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay nakakasira sa reputasyon ng pamilyang Flooding Lake Liu at nakakahiya sa City Lord. Ngunit gamit ang pagkakataong ito, naabot ng City Lord ang True Lord rank. Meow meow. Lumitaw sa kanyang balikat ang munting pas ang magnanakaw at pinagsiklap ang dalawang barya. Iniisip ni Zhao Fang ang kwento ni Liu Qingchen. Ang eksperto ay kumuha ng 3 babaeng disipulo. Pinili ng unang disipulo ang Dao ng Buhay, ang pangalawa ay ang Dao of Charm at si Liu Qingchen ang tagapagmana ng unang disipulo. Ang munting pas ang magnanakaw ay nagwagayway ng mga paa nito na parang may gustong sabihin. Naiintindihan ni Zhao Fang kung ano ang ibig sabihin nito. Binago ng unang disipulo ng Dao of Life ang kapalaran ni Liu Qingchen at tila napakatagumpay nito. Ang hitsura ni Zhao Fang ay naging sanhi ng paglusob ng Flooding Lake City Lord sa True Lord rank at nangako siyang kunin si Liu Qingchen bilang kanyang asawa kung papayag ang huli. Meow meow. Inihagis ng munting pas ang magnanakaw ang Coins of Destiny at tumango ng may kaunting paghanga. Kung hindi ako nagkakamali, ang taong pumili ng Dao of Charm ay si Empress Qin. Ang mga hinala sa puso ni Zhao Fang ay nalutas at ngayon ang tanging palaisipan ay ang relasyon sa pagitan ni Empress Qin at First Elder. Pagkalipas ng ilang araw, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at kinumpirma ang kanyang ruta para umalis sa Flooding Lake area. Dahil sa paggamit ng God Spiritual Eye, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging mas pagod at mas malabong ice blue na buhok ang lumitaw. Ang bilis ng ice blue aura na lumilitaw sa kanyang kaliwang mata ay naging mas mataas at lahat ng ito ay nagpapataas ng pagod ni Zhao Fang. Hindi ko na kayang pigilan pa. Kinagat ni Zhao Fang ang kanyang mga ngipin. Bawat sandali ngayon ay gusto na niyang matulog, ngunit alam niyang hindi niya magagawa iyon kung nasa paligid pa siya ng Flooding Lake. Sinabi sa kanya ng instinct na ang oras ay hindi maikli. Matapos makapaghintay ng isa pang 2 araw, isang ilog ang lumitaw sa kanyang harapan at sa sandaling ito ay pumasok si Zhao Fang sa isang bagong teritoryo. Isang alon ng tulog ang bumalot sa kamalayan ni Zhao Fang. Hindi niya namalaya na mahigit kalahati na pala ng buhok niya ang naging malabong bughaw. Maging ang kanyang mata ay may mga batik ng kristal na asol. Ito ang limitasyon. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Plop! Nahulog ang kanyang katawan sa ilog at hindi nagtagal ay tinabyunan ng alon. King of Gods, Kabanata 280. Tulog, ikalawa. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay naging malabo habang siya ay nakatulog ng mahimbing. Matapos mahulog sa ilog, automatikong naging kalahating patay ang kanyang katawan. Si Zhao Fang ay parang isang piraso ng kahoy na sumabay sa agos kahit gaano man ang hangin o yumanig ang mga alon. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon mula sa spiritual pet bag, umupo sa katawan ng may-ari nito at tumingin sa paligid gamit ang itim na mga mata nito. Itinanggi ng maliit na pas ang magnanakaw ang low ika sa pamamagitan ng pagpasok at paglabas sa spiritual pet bag ayon sa gusto nito.
tumingin ito sa ibaba at sinuri si Zhao Feng bago lumapit at tinapik ang noo ng mga may-ari nito. Walang anumang reaksyon si Zhao Feng, ngunit ang kanyang true force at bloodline power ay tila pinoprotektahan ang sarili sa instinct. Sa isang tiyak na sandali, isang Yao Beast ang tumingin kay Zhao Feng at sinubukang lapitan siya ngunit isang sizzle ng kidlat at nagyayelong asul na aura ang lumitaw mula sa bloodline ni Zhao Feng. Ang kapangyarihan ng bloodline ay nagyelo sa halimaw na papalapit at ginawa itong manginig. Ang munting pas ang magnanakaw ay tila may iniisip at inilabas ang 2 coins of destiny bago ito itinapon sa ere. Ang munting pas ang magnanakaw ay tila walang magawa pagkatapos nilang mapunta at humikab bago nawala pabalik sa spiritual pet bag. Lumipas ang mga araw at si Zhao Feng ay parang nakoma, ngunit nanatili pa rin ang kanyang aura ng buhay. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay paminsan-minsan ay lumalabas at titingnan ang may-ari nito o nanghuhuli ng isda mula sa ilog. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 buwan. Sumabay sa agos at tulong ng maliit na pas ang magnanakaw ang katawan ni Zhao Feng, humiwalay ito sa lugar ng flooding lake. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumingin sa direksyon ng flooding lake city at tumango. Halos tiyak na ligtas na si Zhao Feng. Ang pamilya ng Flooding Lake Liu ay isa na sa 3 pinakamalakas na puwersa sa paligid ng Flooding Lake area at sa pag-abot ng Flooding Lake City Lord Liu Jiushan sa True Lord rank, malinaw na nangingibabaw ito. Matapos takbuhan ni Zhao Feng ang City Lord, inutusan ni Liu Jiushan ang lahat sa paligid ng Flooding Lake area na hanapin si Zhao Feng. Ngunit ang laki ng Canopy Great Country ay masyadong malaki at maging ang City Lord ay maaari lamang makaapekto sa mga lugar sa paligid ng Flooding Lake area. Bukod sa lugar ng Flooding Lake, mayroon ding mga puwersa na may koneksyon sa Imperial, 3 sects at 4 families. Maging ang pamilya Liu ay nagkaroon ng malakas na kompetisyon at panloob na labanan. Sa kabuuan, hindi isang tao ang tunay na makapag-utos sa lahat sa paligid. Kahit ang mga Imperial. Ito ang dahilan kung bakit habang nagpapatuloy si Zhao Feng, mas magiging ligtas siya. Ang munting pas ang magnanakaw at si Zhao Feng ay nagkaroon ng kasunduan sa dugo at kahit na ang pusa ay tila tamad sa halos lahat ng araw, hindi ito tatabi sa mga kritikal na sandali. Pagkatapos ng 1 buwan ng mahimbing na tulog, ang buhok ni Zhao Feng ay naging malabong bughaw at ang kanyang kaliwang mata ay naging parang panaginip na kulay asul na yelo. Kung titingnan mula sa malayo, si Zhao Feng ay tila isang prinsipe ng mga pangarap. Gayunpaman, sa oras na natutulog si Zhao Feng, paminsan-minsan ay bumubulong siya ng mga bagay-bagay at ang kanyang kaliwang mata ay bumukas sa maikling panahon. Ang kanyang kaliwang mata ay parang kristal ng tubig, puno ng pagiging perpekto. Ang sinaunang ay nasira, at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1 trilyong alikabok. Ang malamig na buntong hininga na boses ay tunog ng itim na itim. Para bang ang tunog na ito ay lumipas mula sa ibang dimensyon sa oras. Sa kaibuturan ng kanyang kaliwang mata, ang Azure Abyss ay naging isang maliit na asul na lawa at ang gitna ng lawa ay nagyelo. Ang mukha ni Zhao Feng ay tila mas malamig at kapag ang kanyang kaliwang mata ay nakabukas, ang isang hindi nakikitang lamig ay kumakalat sa radius ng 100 yarda at gagawin ang mga hayop sa malapit. Ang lamig ay napakatindi na maging ang mga nasa True Spirit Realm ay magagalaw. Ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay puno ng pag-asa at paggalang. Minsan, uupo lang ito kay Zhao Feng at linangin. Tama, ang maliit na pas ang magnanakaw ay naglilinang at ang bilang ng mga primal na kristal na bato at mga espiritual na tabletang nainom nito ay maaaring lumikha ng isang bundok. Dumaloy ang oras. Bukod sa katotohanang paminsan-minsan ay imumulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, nanatili siyang mahimbing na natutulog at sa halip na bumaba ang kanyang cultivation, talagang tumaas ito ng pasulong. Sa araw na ito, sa wakas ay pumasok ang katawan ni Zhao Feng sa isang baybayin. Ang baybayin na ito ay puno ng Heaven Earth Yuan Qi at ang mga landas ay masalimuot. Sa simula, mayroong paminsan-minsang figure na dumaan at unti-unti, lumilitaw ang tunog ng paglipad. Nagsisimula ng gumaling ang katawan ni Zhao Feng nang maging mas malinaw ang kanyang mukha at bilis ng paghinga. Sa kanyang isip, si Zhao Feng ay nananaginip ng kakaiba. Sa panaginip, nasaksihan niya ang isang larangan ng digmaan na mas malaki kaysa sa may isip.
Sa tanawin, binasag ng mga higanteng figure ang mundo at nawalan ng liwanag ang araw at buwan. Nararamdaman pa ni Zhao Feng ang paggalaw ng lupa at ang mga sagupaan ay yumanig sa kanyang kaluluwa. Sa panaginip, tila napunit ang langit at nanginginig ang buong kontinente. Ang isang bahagyang Sajet-sit ng labanan ay maaaring patagin ang flooding Lake City. Ito ay gawa-gawa. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Bagamat malabo ang mga larawan, isang kurot lang ng kanilang aura ang nagpang-inig sa kanyang kaluluwa at nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Kahit na hindi malinaw ang tanawin, sigurado si Zhao Feng na ito ay isang henerasyon ng sinaunang panahon. Nagkaroon ng paminsan-minsang malinaw na detalye sa panaginip. Halimbawa, noong ginamit ng isa sa mga sinaunang Diyos ang kanilang mga kakayahan. Ito ay nagbigay daan kay Zhao Feng na maunawaan ang mga ito, ngunit siya ay makakaramdam ng labis na pagod at ang kanyang kamalayan ay magiging malabo. Tingnan mo, may tao sa tubig. Isang berdeng bangka ang naglayag at sakay ng bangka ay isang babaeng nakabuntot na baboy sa edad na 12 hanggang 13 nakaturo kay Zhao Feng. Nagkatinginan ang mga figure sa bangka. Ang taong lumulutang ay tila hindi patay. May pusa rin. Ang mga tao sa bangka ay nakakita ng kakaibang ito. Utos ng babaeng nakapigtail. Hilahin mo siya. Ang cute ng pasang iyon. Lady Chaoyu, hindi alam ang pagkakakilanlan ng taong ito. Baka pirata siya. Medyo nag-alinlangan ang mga tao sa bangka. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumayo sa ibabaw ni Zhao Feng at ikinumpas ang paa nito sa panghahamak. Huminto ang lahat at masasabing nakikipagtalo ito para sa may-ari nito. Napakatalino ng pusa, dapat na mabuting tao ang may-ari niya. Tuwang-tuwang sabi ng babaeng nakapigtail habang sinabihan niya ang ilang mandaragat na hilahin si Zhao Feng pataas. Malabong bughaw ang buhok ni Zhao Feng at napabulalas nito ang batang babae. Ang ganda ng buhok. Na-curious ang mga tao at marahang hinawakan ng ilang interesadong babae ang buhok para kumpirmahin na natural ang buhok niya at hindi nakukulayan. Matapos may sakay sa bangka, tulog pa rin ang kabataan. Tumalon-talon sa bangka ang munting pas ang magnanakaw, dahilan para tuwang-tuwa ang dalagang nakabuntot. Munting pusa, hello, ang pangalan ko ay Bichaoyu mula sa Transverse Water Baby Family. Nagpakilala ang babaeng nakapigtail. Meow meow. Tinapik-tapik ng munting pas ang magnanakaw ang dibdib nito na para bang nagpapakilala rin at naging dahilan ng tawanan ng mga tao. Sa sandaling ito, naging masigla ang buong bangka dahil sa maliit na pas ang magnanakaw. Chaoyu, ano ang sitwasyon nitong pusa at kabataan? Isang matandang boses ang umalangaw mula sa isang silid sa bangka. Pagbati, Master B. Ang mga tao sa bangka ay yumuko ng may paggalang. Sa Transverse Water Bay, ang pamilyang B ay isa sa mga nangungunang puwersa. Tila, ang pamilyang Transverse Water Baby ay nagkaroon ng relasyon sa isa sa 4 na pamilya ang pangunahing pamilya ng B at maaaring ituring bilang isang side family. Gayunpaman, dahil sa pagiging komplikado ng tanawin ng Transverse Water Bay at kung gaano ito kalayo, ang koneksyon sa pagitan ng pamilyang B na ito at ng pangunahing pamilyang B ay matagal nang nawala. Ano man ang sinabi, ito ay isang puwersa pa rin na dapat isaalang-alang sa lugar na ito. Puti ang buhok ni Master B at may hawak siyang tungkod na nakaukit na may ulo ng dragon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang sinisiyasat ang maliit na pas ang magnanakaw at pagkatapos ay lumingon sa binata na mahimbing na natutulog. Matapos maunawaan ang sitwasyon, iniutos ni Master B. Sabihin sa doktor na gisingin ang kabataang ito at tanungin kung saan siya galing. May isang medik sa bangka na humawak sa pulso ni Zhao Feng na may nakakunot na mga kilay. Gumamit ang medik ng ilang paraan, ngunit si Zhao Feng ay nanatiling parang kahoy na walang reaksyon. Pagkatapos noon, personal na kinuha ni Master B ang pulso ni Zhao Feng ngunit anuman ang mangyari, ang asol na buhok na kabataan ay natutulog pa rin at walang nararamdaman sa labas ng mundo. Naghinala pa ang mga tao sa bangka na may kapansanan ang kabataan. Umalis muna tayo. Narinig ko na ang Bloodwater Pirates ay gumagawa ng mga kain na hinalang galaw sa paligid ng Transverse Water Bay, kaya kailangan natin siyang bantayan ng malinaw. Sabi ni Master B. Sa kanyang kaalaman at karanasan,
Hindi mahirap para sa kanya na makita na si Zhao Feng ay may bloodline at nakaabot sa 7th Sky sa murang edad. Ang 7th Sky of the Ascended Realm ay maaari nang mauuri bilang isang eksperto sa Transverse Water Bay. Hindi nagtagal, pumasok ang bangka sa isang masikip na kuta na ang laki ay mas malaki kaysa sa Sunfeather City. Ito ang sentro ng Transverse Water Bay, ang Transverse Bay Stronghold. Ginamit ng mga mangingisda, negosyante at maliliit na pamilya ang kuta na ito bilang sentro at maraming tao ang susuriin dahil naglilibot dito ang sikat na Cripple Blood Water Pirates na naging sanhi ng maraming inosenteng tao ang nasawi. Sa Transverse Water Stronghold, ang pamilyang B ang pinakamalakas at hawak nila ang ganap na awtoridad. Dahil si Zhao Feng ay mahimbing na natutulog, siya ay kinuha ng pamilya B at hindi na-check. Matapos makapasok sa pamilyang B, inilagay si Zhao Feng sa isang wood-cutting room kung saan binabantayan siya ng 8 gwardya ng 6th at 7th Sky. Sa sumunod na 2 araw, nakahanap ang pamilyang B ng 2 doktor para tingnan si Zhao Feng ngunit hindi nagtagumpay. Gayunpaman, ang bilis ng paghinga, tibok ng puso at kulay ni Zhao Feng ay malapit na sa normal. Ang munting pas ang magnanakaw ay laging nasa tabi niya at paminsan-minsan ay humihikab. Sa gabing ito, munting magnanakaw na pusa, gaano ako katagal natulog? Isang mahinang boses ang narinig. Natakot ang munting pas ang magnanakaw at agad na sininop. Binuksan ng kabataang may ice blue na buhok ang kaliwang mata. Ang kaliwang mata ay parang malamig na hiyas na napakalakas na kaya nitong palamigan ang puso ng isang tao.